Share lang namin yung past salaries namin nung unang trabaho at paano kami dumidiskarte. Day 54 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Umaga pa lang, gumising ng sumasakit ang ulo pero kailangan pa rin lumaban. Nag-deliver na ng tubig si kuya at dali-daling naglista. Everyday budgeting at track, mahalaga talaga. While working, chinek si wife kasi nga ganitong oras natutulog pa rin siya. Pagising niya, luto ng lunch since most of the time fasting kami sa breakfast. Dito namin napag-usapan at na-reminisce yung mga sahod namin. Year 2018, 2019, sahod niya nasa 11,000 at ako naman nasa 21,000 per month. Natatawa na lang kami kung paano kami nagtitipid noon. Halfway sa daan, susunduin ko siya. May dala siyang mga tinapay kasi ibebenta niya daw sa mga kawork niya. Paghatid sa kanya, ako naman papasok sa office. Pag uwi, magsasakay ng katrabaho para may kahati sa gas. Tapos dadaanan ko siya, madalas iintayin ko siya maka-out. Para tipid kami sa pamasahe. Walang dinner dates, walang extravagant na alis, walang ganun pa dati. Birthday, Hearts Day, Pasko at Bagong Taon, wala munang mamahaling regalo. Sabi kasi namin sa sarili namin, may malaki tayong plano na isi-share namin sa inyo soon. At ngayon, natutuwa na lang kami kasi worth it pala yung mga araw na yon. Para kasi sa amin, mas mabuti pang delayed gratification kesa instant gratification. Sabi nga kasi namin, malay mo, dahil sa ganito, makaipon tayo soon ng 1 million. At ngayon, parang di pa rin naman kami nagbago. Naghahanap pa rin ng ways para magtipid at kumita para sa future. Siguro lang talaga nag-improve lang kami kasi dati may hindi alam ang mga tao na sinacrifice talaga namin. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 54 pa lang, tuloy-tuloy na to.